So, pag-usapan naman natin po itong mga kababayan. Ito pa lang si Sara Duterte, yung hearing bukas sa Kongreso ng Committee on Good Government and Public Accountability, ginagamit niya. Kasi sinusumon na siya ngayon ng NBI, mga ka-GPnatics. Pero sabi niya, siya daw ay hindi dadalo, pupunta sa NBI sapagkat meron daw siyang hearing. Teka lang, Sara Duterte, may tanong ako. Kasi kung may hearing, nagpupunta ka doon, tinatanong ka ba? Meron ka bang ambag? Kasi nandun ka lang, parang ikaw yung nagmamando. 'Di ba? Parang ikaw yung presiding officer, ikaw ata yung chairman doon. Bakit natin nasabi, mga kababayan, na itong si Sara Duterte ginagamit po yung quad or yung committee na yon para hindi umattend? Ito po sinabi mismo ni Yusek Andres. Doris, at sa lahat po ng ating tagapakinig, magandang umaga po sa inyo lahat. Nagulat ako na nag-zoom Thank you. ka. Oo Akala nga, ko naman salamat magpo-phone sa patch lang Kaya tayo. nga, Very good na naka-zoom po kayo, Yusek. Oo, ni-request mo para pinagbigyan ko. Thank you naman. Yun naman, no? Hindi naman ako nag-request. Ikaw talaga. Anyway, usad tayo, no? Ang sabi ni Vice President Duterte, ipagpaliban muna yung sa NBI bukas. Eh, di ba NBI under naman yan sa DOJ, no? Pagbibigyan po ba siya? Well, sa aking palagay, maaari namang pagbigyan yung resetting, yung rescheduling. Dahil sa tingin ko meron ibang naunang engagement si Vice President sa Kongreso, kung di ako nagkakamali. Tama. Oh. So okay lang naman yun. Bibigyan natin siya ng lahat ng pagkakataon para okay lang. mapaglahad din ang kanyang pahayag sa NBI. Okay lang yun. Walang lang. problema doon. Move to next week na lang or the week after. Okay. So yan yung unang ng narrative or konteksto ng balita natin. So si Sara Duterte, parang pinahinto niya, sumulat po siya, nag-request sa NBI na wag daw ituloy yung summon sa kanya or sa kanila bukas. Kaya lang, mga kababayan, sabi ng Congress ay wag niyo kaming gawing dahilan para hindi kayo umattend doon sa ginagawang investigasyon ng NBI. Kaya ang ginawa, mga kababayan, para hindi makalusot si Sara Duterte, kasi very important to, di ba? Yung mga kaso, at talaga namang sabi natin, pumapasok talaga to sa grave threat, ganun din ng libel or criminal libel, mga kababayan, at yung iba pa. Ngayon, sabi ng Congress, ginagamit pa kami para lang hindi maka-attend sa NBI o i-postpone namin. Magandang umaga po sa inyo. Ay hapon po sa inyong lahat. Actually, kaninang umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. Marami pong mga miyembro ang nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing for tomorrow. Ayun, mga ka-GPnatics, so nagagamit sila na dahilan para hindi daw magpunta si Sara Duterte sa NBI. And sabi ni Chua, kaysa kami ay nagagamit na dahilan para hindi siya maka-attend doon, i-postpone na lang natin yung hearing bukas sa Committee on Good Government and Public Accountability. Dahil nga, mahalaga yung tatalakayin ng NBI. Mahalaga na malaman natin yung mga datos na kailangan nating makuha kay Sara Duterte doon sa mga tao na kasama niya sa Zoom. Lalo na yung sinasabi ko sa inyo kanina, where they actually get the information na ang family Marcos ay gustong magpa-Oplan Romanov sa mga Duterte. At saan din yung sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan, that she has a death threat daw matagal na. Matagal ka na. Ewan ko, naguguluhan ako. Sabi niya, death threat daw. Ang naalala ko lang na sinasabi niya, yung nakuhanan siya ng picture nung pumunta siya sa concert ni Taylor Swift. Nasabi niya, bakit kinukuhanan kami ng media? Ikaw ba naman kasi pupunta ka doon sa oras ng bagyo May kalamidad dito, pupunta ka doon, magko-concert ka lang.
At alam mo, yung mga reporter natin, may naka-assign sa bawat lugar. At talagang kukuha at kukuha ng scoop yan. Diba? Oh. Immortal Tasaday, sir, binayo ko na po lahat. Tangalin po yung like. Salamat po Sabi ni Rizal Bernabe, Sara Maupionan na lutang, tambalos tayo, lakwachera, at may saltik sa utak. Ma'am Gloria, shoutout po kay Felicitas Manibog at kay Ruben Castillo. Si Grace po at Biliar at Gatchelion pa ang nagpa-push na dagdagan ang pondo ni Sara. Huwag na natin yan iboto. Diba? Oh. So si Sara Duterte, again mga kababayan, that yung ginagawa niya is evasion o tawag dito, evasive tactic. 'Di ba? Evasive tactic. Ano, ayaw niyo mag-uusap-usap muna kayo? Kaya ngayon si Chua, mautak rin to si Chua no? Mga kababayan, medyo akala natin weak to si pag nag-preside si Chua, pagdating dun sa kasi mahina ang boses, na-overpower siya nila Marcoleta, pero nakikita ko na iba yung estilo ni Chua, malumanay style, pero wag ka. Tingnan mo si Sara Duterte, ginagamit mo kami Akala mo makakalusot ka doon Baka mag-isip pa kayo ng mga sasabihin nyo, mag-corroborate pa kayo cancelin natin yung hearing bukas. Tingnan ko kung may dahilan pa kayo para hindi umattend sa NBI. Diba? Dahil kinyo, shoutout po, umabot din sa live mo, super busy. Tet, nasayang lang ang pagod ng Kongreso at puyat kung babaliwalain ni PBBM ang lahat at hindi pa ipa-impeach si Sara. That is actually correct, mga kababayan. No? Eto pa, idadagdag ko na lang din dahil maiksi lang naman itong ginagawa ni Sara na pagtanggi sa pagpunta at ginagamit niya ang Kongreso dahil sa hearing. Mga kababayan, pakinggan na rin po natin yung naging tawag dito,